Escudero para po sa lahat ng miyembro po ng Senado. Ito po ay may petsang Pebrero 24. Kayo ho ba'y sumagot din po dito ng formal? Ano po ang inyong reaksyon dito? Ay, hindi na po ako sumagot dyan kasi wala namang halos nagbago sa stand or vision ni Senate President. Yan din yung sinabi niya noon na wala siya talagang choice sa tingin niya. Ang posible lang o legal na panahon na pwedeng mag-impeachment court na ang Senado ay kung kailan meron kaming legislative session. So natali na si Senate President sa petsang June 2. So wala nang nagbago dyan. At ang ginawa na lang niya, linagyan na lang niya ng mga detalye. Makita na nila yon kasi paulit-ulit na rin natin ito pinapaliwanag. Oo nga po. At paulit-ulit nga. Pero ito nga po, meron na pong official na interpretasyon ang Senate President sa mamagitan po ng kanyang sulat po sa inyo. So, ayan, nabara ko tuloy ni Manong Ted. Ang tigis kasi ng uli mo, paulit-ulit eh. Oo nga, di ba? May interpretasyon na si Kakeso. Pero anuman tulong ay tatanggapin namin at makikipag-ugnayan ang aming opisina at ang legal team ng Senado sa kanya, kaugnay sa kanyang mga ideya sa rules. Hindi ko kinakaila. Bar top notcher si Coco, tama siya. Isa siya sa kukonting abogado dito sa Senado. Sir, nakumbinsin niya ba kayo regarding doon sa timetable niya? Matalino nga. Kaso nga lang at ay magagawa, ha? Si Keso ang nakaupo na Senate President. Wala siyang magagawa, kundi nakanganga na lang siya. Eto. Ito yung proposed timetable. Ilang ulit kong sinabi. So, hindi naman niya sinabing tutol siya. At sabi ko, ito yung pagbobotohan at pagpapasahan naman pag nag-resume ang Kongreso sa June 2. Yung rules, proposed din naman yon. So, ano man na mapag-usapan, mapagkasunduan namin, ipopropose lang din yan sa plenaryo para aprobahan. All of these are subject to the approval of the plenary as a Senate, sitting as a Senate, and by the impeachment court when it comes to the schedule. Sir, Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods, nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga nilalabas na video. I-bell all nyo para may notification ka everyday. Romualdez nilaglag ni Sec Velasco? Ano ito? Checkmate! Dito na nagkakaalaman mga kasama. Sila na ho. Ang maglalaglagan dahil nabalitaan nyo ba nung nakaraang linggo pinakakasuhan itong mga lulong at ang mga kasabwat dahil di umano sa insertion nangyari dito sa usapin ng BICAM at sa pondo ng bayan. Ngayon, unti-unti na natatabunan ang BICAM na yan. Pero hindi natin iaalis yan. Andito pa rin tayo. Ilalagi natin i-remind sa inyo na itong pandodorobo na nagkaroon ng pirmahan na may blanco, andito pa rin. Nakatatak yan sa sambayang Pilipino. Huwag lang malihisang usapin. Ito, meron naman sila mga patutsada. Sagutin na lang nila sa Supreme Court, Oo. Para malaman din ng ating mga kabayan kung ano yung kanilang pananggalang? O ano naman sasabihin nila? Hindi sila kasali? Utot nyo. Kwento nyo sa pagong. Pero bago natin simulan natin talakayan at reaksyon, sun like, sun share, samahan mo na subscribe, i-bell all mo para makatanggap ka ng notification. Eto na. Pasok natin kung anong usapan dito, Tila inilaglag ni House Secretary General Reginald Velasco si Martin Romualdez at ang Kamara dahil nga sa naging statement nito noong January 10, 2025 na kung saan sinabi nito na ang tatlong impeachment complaint ni Vice President Sara ay matagal na palang verified. Ibig sabihin, matagal na dapat pala itong nai-transmit pa sa office ng Speaker. So, bakit? Anong nangyari? Bakit pinatagal? Ano ang plano noon? May plano siguro noon, akala nila lulusot. Panibagong plano. Ngayon nagkakabaligtaran. Lahat ng pinlano nila sa mga Duterte, kay BP Sara, kay Tatay Digong, bumabalik sa kanila. Di ba? Sorbet tayo. Lahat. Magmula doon sa mga bakulaw na nag-imbestiga ng confidential fund, hanggang doon sa mga staff na pinakulong, pinakontempt, hanggang dito sa mga usapin ng mga war on, yung mga EJK di umano. Diba? Lahat sinusuon nila. Lahat
Lahat pinapatungkol nila sa mga Duterte. Eh ano kayo ngayon? Asan yung mga... Diba? Weather nga lang yan. O, kita nyo, pansinin nyo, lahat ho ng bumatikos kay Tatay Digong, peng! Lagpak ho ang survey. Lagpak ho ang political career. Doon lang sa Maynila, yung 3. Kasi sinusuka na ho ng Maynila. O, eto ngayon sa may Laguna. Ano nangyari? Baka makasuhan, di umano. Bakit? Nagsalita ba naman, nangako, pag sila daw ay nanalo, titriplihin ang alin. Anak ng tipaklong, oh. O, eto pa, meron pa sa Batangas, nagsisigaw-sigaw, Larga! Meron naman palang utang. Anak ng utang na loob, oh. O, Antipolo, isa pa yan, ha. Titignan natin, ha, mga kasama. Yung mga, mga bumira sa mga Duterte. Yung mga talagang nagpipilit sila, eh. At saka yung pandakekok ng, ano ba yun, yung laging nagpapasat in contempt. Yun, abangan natin kung lulusot, ha. At yung mga kabayan, left and right, oo, tandaan nyo, nagtatakbuhan yun. Huwag nyo nang iboto. Pakiusap lang, ha. Sa mga nakakilala, dito sa mga durobo ng bayan, magmula doon sa left and right, mga baklat kita, yung tabingi ang muka, yung isang rider, mamang rider, yung nagmamagaling dyan sa camera, yung gons, sino pa yung panot, lahat yan. Huwag nyo nang iboto para hindi na natin makita yan sa susunod. Sa June o sa Hulyo. Lahat ng yan, ibasura nyo. Ipalit natin yung PDP line at yung mga galing na bagong sibol na congressman, representative. Huwag kakalimutan, Sagip Party List, Panaw, PPP, Duterte Party List, at kay Belica. Yun lang. Sapat na yun. Siyempre, yung PDP line, number 1 natin dyan. Bakit sinisisi ngayon ng Senado na hindi pa nag-uumpisa ang impeachment trial kay Vice President Sara? Gayong nakabreak na ang session sa Senado. So ang may kasalanan talaga ng pagka-delay ng impeachment trial ni Vice President Sara ay walang iba kundi kayo-kayo din. Pumalap pa kasi kayo ng mga signatures ng mga buwayang kongresista para makaipon nga naman ng 1/3. Talagang checkmate na kayo. Ayon pa sa naging statement dati ni Reginald Velasco, as far as they are concerned, or legal team, sinabi nila, verified complaints itong 3 na to. So pwede nang i-transmit at any time sa office ng Speaker. Ito nga ang naging statement ni House Secretary General Velasco nang ma-interview siya ni Karen Davila. Ayon pa sa post ni Ching Lu, last talk, less mistakes. The House of Representatives is full of fanatics, lapdogs, and psychopaths very loyal to the Speaker. Here is one of them. He was the Deputy Secretary General for the Lakas CMD, the political party headed by Speaker Martin Romualdez. He served as Vice Chairman at Benguet Corporation, owned by the Romualdez family from 2018 until his resignation in July 2023. He was elected and sworn in by the Speaker as a Secretary General of the House of Representatives for the 19th Congress in July 2022. He publicly revealed in an interview last January 2025 that 12 congressmen belonging to the majority requested him not to transmit to the Speaker's office the 3 impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte last December 2024. He did not disclose their identities. Because of that, he has been accused of intentionally delaying the transmission of these 3 impeachment complaints for the purpose of allowing time for a 4th complaint to be filed, which could fast-track the impeachment process if endorsed by at least 1/3 of House members. Smart move? No. It's mali. Hindi yan smart move. Wala ho kayong kukuning smart move dyan. Hindi yan napapatukin ng, kumbaga sa takila,
Oo, lugi ang producer dyan. Kita nyo nangyayari ngayon. Supreme Court na ho ang umaaksyon dito sa mga pandodorobo na ginagawa nila kay BP Sara. Oh, kita nyo? Parang nakikita natin dito, Supreme Court pumapanig sa sambayanang Pilipino. Supreme Court pumapanig sa mga Duterte. Di ba? Inatasan na itong mga bakulaw na, sige, magpaliwanag kayo within 10 days, asa na. At pinapasuspindi na nga itong mga dorobo ng bayan na ito eh. Ngayon, wala pa rin sagot. Kaya abangan natin. Dahil ano ng petsa ngayon? Lunes ba ngayon o Monday ha? Monday. Tignan natin. Bukas sa makalawa sa mga tatlo kung magsasalita itong mga malalaking bakulaw. Ito nga yung usaping impeachment, nagtataka tayo eh. Dahil yung isa, si Coco Jam, gustong madaliin. Ngayon para nagkakainitan na yung dalawa, mga kasama. Para nagkakainitan na yung si SP, tsaka si Queso at si Coco Jam, mukhang nagkakainitan na. Dahil gusto ni Coco Jam na mabilisin. Ito naman si Queso, bakit tinuturuan mo pa ako? Bakit, alam mo ba ang rules? Kaya nga nabanggit niya dito. Kanina lang to meron silang press con. Baka sa kagustuhan nyo, at nagmamadali kayo, baka lalo pang tumagal ito. Ayan ang sinasabi namin. Alamin natin kung bakit ito, simulan natin to. Si Senate Minority Leader Coco Pimentel sa napaka-importanteng isyong pambayan. Magandang umaga po, Senator. Magandang umaga, Ted and DJ Chacha. May buntag sa tanan. Apo, salamat po muli sa inyo pong panahon. So sir, naglabas po ng liham si SP Chis Escudero para po sa lahat ng miyembro po ng Senado. Ito po may petsang Pebrero 24. Kayo ho ba'y sumagot din po dito ng formal? Ano po ang inyong reaksyon dito? Hindi na po ako sumagot dyan kasi wala namang halos nagbago sa stand or position ni Senate President. Yan din yung sinabi niya noon na wala siya talagang choice sa tingin niya. Ang posible lang o legal na panahon na pwedeng mag-impeachment court na ang Senado ay kung kailan meron kaming legislative session. So nakali na si Senate President sa petsang June 2. So wala nang nagbago dyan at ang ginawa na lang niya, linagyan na lang niya ng mga detalye. Opo. Pwede ho ba kaming para lang ho sa mga sa mga nag-aaral din po siguro sa batas, Senator Coco, kung mamaratatin po ninyo, bagamat kaninyo wala ho naman ng pinagbago dito, maliban na lang po dito sa interesting interpretation noong pong forthwith, pwede ho kaya? Kasi dito po binabanggit niya, alam naman daw niya yung verbal legis rule na binabanggit po ninyo sa inyong sulat. Opo. Pero ang kanya po ditong interpretasyon, hango po sa jurisprudence 1902, 1928, and 1935, ay ang ibig sabihin daw noon, within reasonable time. At hindi po immediately, hindi agad-agad, hindi karaka-raka. Ano pong masasabi dito? Yung mga sinight niyang mga kaso na nag-interpret daw ng salitang forthwith, sigurado ako yung salitang yun, hindi yun yung nasa constitution natin kasi 1987 pa tong constitution natin So kung meron mang ini-interpret yung mga old cases na yun, very old cases, ibang batas, siguro batas yun o makalumang batas. Pero ito sa pagkasulat po ng ating constitution, sinabi, trial by the Senate shall forthwith proceed. Tapos kung makikita natin na meron pang isang rule sa ating constitution na bawal abalahin ng opisyal na mataas by impeachment cases na sobrang dalas, kaya merong 1-year rule na isang beses mo lang abalahin sa impeachment yung mga matataas na opisyalis natin sa kada taon. Kung ipagsama mo lahat yung mga rules na yan, makikita natin na ang impeachment ay isang importanteng procedure kasi kailangan na malaman ng taong bayan kung ano ang totoo, guilty ba or not guilty, at saka kailangan protektahan din natin yung mataas na government official para matapos na rin ang impeachment laban sa kanya. Gusto na rin malaman, pati noong impeached official, kung patuloy ba na istorbo itong kaso ko o tapos na para pwede ma-interrupt lang kita sa pagmamagaling Ayaw nga ng mga milyon-milyon tao. Ayaw nga, di ba? Nagkaroon na nga ng peaceful rally. Ayaw nila ng ganyan. Ano ba bakit sinusulong mo pa rin? Bakit kagustuhan mo pa rin? Baka gusto mo, mapili ka. Gusto mo ba mag-vice president? Baka merong pagpipilian Alin ang naiba. Baka dahil nagtatalo kayo, mukhang nalalapit ka na. Sa posisyon. Dahil gustong-gusto mo na ma-impeach si BP Sara at ikaw ay mapili. Kuya, huwag ganun.
Eh baka yung isa ay may ambisyon din kaya pinapatagal. Sabi dito, di umano. Baka meron din kaya kayo nagkakaroon ng hindi pagagandang pag-uunawaan. Eh wag naman ganun. Ayaw talaga ng ating mga kababayan ng impeachment, ha? Wag na magmagaling at nagdudulong-dulungan. Eh sinagot na nga ni Quezon eh. Wag hindi ganun yung hindi ganun yung forthwith. Ikaw naman pinipilit mo yung si forthwith. Alin ba ang totoo? Eh doon kami sa ayaw, ha? Ayaw ng taong bayan ma-impeach si BP Sara. Tuloy. Ako mag-concentrate sa trabaho ko. Ganun yung spirit dyan sa Constitution. Kaya pag-interpret natin sa forthwith, ibig sabihin yan, agad. So, isunod na agad yung paglilitis na Senado without any delay. So, balik din ako, Manong Ted, balik din ako sa dati kong analysis eh. Walang nagbago sa aking analysis kahit pinapakinggan ko ang ibang may contrary opinion, si SP. Mali eh. Kasi ang nakatali sila, tinali nila ang sarili nila na kailangan may legislative session bago maka-aksyon ang Senado bilang impeachment court. Pero hindi nga legislative function yung being a court. At saka yung impeachment, pati ang Senado being an impeachment court, nakikita yon sa ibang artikulo sa ating Constitution. Sa Article 11, linagay yun. Samantalang yung Senado at Kongreso, House bilang legislature or legislative function, linagay yun sa artikulo 6. So Article 6, ang legislative, Article 11, ang impeachment. So pati sa pag-structure ng ating Constitution, klarong-klaro na hiniwalay. Kahit Senado ang binabanggit sa impeachment, hindi ito Senado bilang legislatura. Pero ito yung Senado ng Congress. Ito yung Senado pero hindi ito legislaturang Senado. Korte na ito. So, sana makita na nila yon kasi paulit-ulit na rin natin itong pinapaliwanag. Oo nga po. At paulit-ulit nga. Pero ito nga po, meron na pong official na interpretasyon ang Senate President sa mga magitan po ng kanyang sulat po sa inyo. So, ayan, nabara ko tuloy ni Manong Ted. Ang tigis kasi ng uli mo, paulit-ulit eh. Oo nga, di ba? May interpretasyon na si Kakeso. Ikaw naman, Coco Jam, sige lang na, sige. Akala mo naman talaga paniniwalaan ka ng taong bayan. Ito ang abangan natin. Taga Marikina, handa ka na ba? Gusto mo ba makabawi, ha? Alam mo na, alin babawian mo? Kung gusto mo makabawi at hindi na makaupo, iba ang piliin mo, ha? Iba ang piliin mo, wag lang si Coco Jam. Ngayon, sabi nga ninyo, wala naman nagbago dyan sa calendar na sinasabi pa ni SP noong paman. So, kung ganun po, na June 2 pa ang resumption po ng inyong sesyon at ngayon po ay Marso 3 pa lamang, paano po yung usapin ng pagbubuo so far po ng mga importanteng mga paghahanda dito gaya ng binabanggit niya, yung pong ating rules ng impeachment? Meron ho ba kayong panukala dito kung sakasakali para kung ganun talaga ang kanyang gusto mangyari na June 2 pa ito para kahit papaano mabawasan na kayo ng trabaho by June 2? Oo, marami naman ginagawa na yung mga opisina sa Senado, binigyan niya na ng designation na pangkorte. Si Senate Secretary, sabi niya ikaw yung clerk of court. So mga logical naman yan. Tapos ang nalalaman ko, nagda-dry run na sila doon or yung physical arrangement, sine-check na nila kung ano yung magandang pwesto ng mga table namin, upuan namin kung sakaling ang korte na ang Senado. Pero yung rules na yan, yung existing rules namin, naka-publish na yan, in-adapt naman yan naka-impeach na ng yan dumaan na yan sa isang trial sufficiente na yan actually. Pero kung meron lang kaming idadagdag yan ng detalye, ang idadagdag namin hindi mga strange na mga idea, yung mga out of this world na idea. Ang ilalagay lang naman namin dyan na karagdagan galing din sa rules of court. Sinabi din sa existing rules namin, sinabi na namin na supplementary ang may supplemental effect ang rules of court. So automatic na rin yun, pero pwede naming piliin pa kung ano man yung nasa rules of court na gusto na naming isulat dyan sa rules namin para lang siguradong yun ang tinutukoy namin na mayroong supplemental effect na galing sa rules of court. So hindi na masyadong controversial yun kung masulat man yun o hindi. Opo. So, kumbaga, itong paghahanda na ito, hindi naman siya mahirap gawin, Senator. Yes. Lahat ng paghahanda, para sabihin na lang natin, tawagin na lang natin yan na preliminaries. Ang iba ay physical, ang iba ay mental or intellectual work na i-reduce din natin sa pagsusulat, reduced in writing. Opo. Pero yung pong usapin mismo ng pagtanggap na ng kaukulang mga ebidensya, lahat po ng mga doon mismo po na sakop ng actual impeachment process, definitely hindi pa ito mangyayari sa pagbabalik po ninyo doon sa 6 days na inyong remaining session days. O mangyayari lang yun kasi kung naka-oath na. Kasi bilang judges, mag-oath din kami. Tandaan natin na sa paniniwala nga na kailangan naka-legislative session kami, pati yung pag-oath namin, June 2 na yung pinakamaaga nun.
Kaya nga tayo nasasayangan kasi nga pwede na sana nag-oath kami ngayon tapos pasagutin na namin yung impeach official kasi may 10 days yan eh. Padala ng summons, bigyan ng 10 araw sumagot. Tapos ang panel of prosecutors meron 5 araw para sumagot. So kalahating buwan na kagad yun ha. So Wag na nga, ha? Ayaw nga ng taong bayan eh. Ang kulit mo. Ayaw nga rin eh. Sa June 2 pa. Bakit ba gusto mo ngayong Marso? Yan ba ang reward? Sabi ni Aling Ledesma. Baka may reward sa pag ginawa sa Marso. Dahil sa utos ng kanyang boss, ay may reward. Kunwari lang. Kunyari nagmamadali. Yung pala, sabi ni Aling Ledesma, may matatanggap, di umano. Bakit talagang gustong-gusto ng mama na ito? Ayan ang katanungan natin. Aalamin natin yan sa mga susunod na kabanata. Baka merong pangako sa kanya. Diba? Alam niyo yun eh. Kasi ikaw ba naman, tinatanggi na ng SP, ayaw ng SP, bakit ikaw pinagpipilitan mo? Hindi naman pwedeng ikaw masunod, hindi naman ikaw si SP. Diba? Tsaka, alam na natin mga kasama, ang totoong kulay. Diba? Magandang kulay green. Huwag kayong pangit ng kulay pula. Masakit sa mata. Diba? Yan ang katotohanan. Abangan natin yung sagot ni SP, Oo. Abangan natin, mababara siya dito. Magaling nga siyang abogado itong si Coco, sabi ni SP. Sabi ni Quezon. Pero, yan ang abangan natin, yung pero. Tuloy muna natin to. Sayang ba? Sayang kasi walang magagawa sa substance. Kapag sinabi natin substance, yung ang pinapakilos, ang pinapakilos mo na yung na-impeach na opisyal, saka yung mga prosecutor. Walang magagawa sa substance hangga't hindi pa nakakonvene ang korte. Ang manifestasyon na nakakonvene na ang korte ay nanunumpa na yung nanunumpa na yung membro ng korte. So Senate President mag-oath yan, ang mga senators mag-oath yan. Ang aking point, pwede na nga namin gawin yan eh. Pwede na namin sana ginawa yan ngayong araw, pwede namin gawin yan next week kasi ang aking point, hindi kami kailangan naka-legislative session, pero naka-court in session kami. Court in session, hindi legislative session. Pahinga ka naman, kuya. Masyado ka naman masipag. Pwede naman sa June eh. Wag ngayon. Sa June na lang kung gusto nyo. Ang problema sa June, hindi ka na pwede. Hindi ka na panalo, hindi ka na senador. Sa Kongreso, malabo rin eh. Taga Marikina kasi ang huhusga kung mananalo ka o hindi. Eto sagot ni Quezon para may alam kayo Para siyempre, kayo ang magbibigay ng reaksyon at opinion nyo. I-type nyo sa comment section Huwag kayo maging madamot Abangan ko yung mga comment nyo tsaka like. Ito na. Pero anuman tulong ay tatanggapin namin at makikipag-ugnayan ang aming opisina at ang legal team ng Senado sa kanya, kaugnay sa kanyang mga ideya sa rules. Hindi ko kinakaila. Bar top notcher si Coco, tama siya. Isa siya sa pakonting abogado dito sa Senado. Sir, nakumbinsin niya ba kayo regarding sa timetable niya? Matalino nga. Kaso nga lang at ay magagawa, si Quezon ang nakaupo na Senate President. Wala siyang magagawa, kundi nakanganga na lang siya. Eto. Ito'y proposed timetable. Ilang ulit kong sinabi. So, hindi naman niya sinabing tutol siya. At sabi ko, ito'y pagbobotohan at pagpapasahan naman pag nag-resume ang Kongreso sa June 2. Yung rules, proposed din naman yon. So, ano man mapag-usapan, mapagkasunduan namin, ipopropose lang din yan sa plenaryo para aprobahan. All of these are subject to the approval of the plenary as a Senate, sitting as a Senate, and by the impeachment court when it comes to the schedule. Sir, nag-file na ba kayo ng sagot sa Supreme Court pala? Dinadraft na namin. Inaasahan namin mag-file kami sa hindi malayong hinaharap. Probably, most likely this week. Sir, yung pagdadraft ng rules, hindi ho ba dapat ang mag-lead ay si Sen Tolentino kasi Rules Committee, sir? Pwedeng si Sen Coco talaga? Hindi ko naman sinasabing si Senator Coco ang mag-lead. Rules Committee yan as a general rule dahil siya magde-defense of floor. Pero tinutulungan na yan ng legal team ng Senado na magbigay ng mga panukala para matalaka yan sa plenaryo at isa-isang ipe-present yan sa plenaryo. Committee on Rules na mag-represent yan. Didistinguish ko. Yung rules, Senate sitting as a plenary, as a Senate, ang mag-decide yan. Yung calendar, impeachment court ang magpapasya niyan. So yung panibagong sombrero na magpapasya nun. Si Sen Coco po ay help lang, not lead. Yes. He's the minority leader in a part of the committee rules.
Lahat ng ito ay pag-aaralan pa ng Rules Committee dahil sila nga magrepresenta eh. Pero nandun pa lang kami sa stage na lahat ng inputs kinukuha namin at ipapanukala namin sa kanila. At ang hihilingin ko sa Committee on Rules, ipresenta ito lahat sa plenaryo. Sir, yung sa sa calendar na bigay na sa lahat ng senator. So far, sir, may nagpahayag na ba na gustong mas paagahan at hindi July 30 o so far okay sila sa July 30? Wala pa namang nagpapaabot pero may pa lang naman yung panahon na lumipas at hindi naman nila kailangan magpaabot dahil nga ito'y pagpapasyahan ng impeachment court pag ito'y nakonbina. The calendar will not be approved by the Senate sitting in plenary. The calendar will have to be approved by the impeachment court, although it's the same composition. So when you convene on June 3? Yes. Usapan niyo ba ni Sen Coco yung opinion niya about Article 6 and Article 11, yung distinguishing the role of the Senate as a legislative body and as an impeachment court? Hindi namin napag-usapan. Bakit? Anong sabi niya tungkol doon? Kasi yung binabanggit niya, pwede talaga kayong mag-proceed na before June 2, since hindi niyo kailangan in session, dahil hindi naman kayo aako ng legislative body, but impeachment body. Hindi namin napag-usapan yon. Pero may problema kayo. Hindi pa nare-refer officially sa plenaryo yung impeachment complaint. Tinanggap pa lang yan ng Secretary General ng Senado. Under our rules, officially dapat... Ulitin natin ha. Laklante pakulong mukhang malabo pa ito Ulitin natin ha. Oo, may problema pa. Tinanggap lang pala ng Secretary General. Pero sa Senado, ano ba talaga? Kuya, ang totoo ha. Aminin nyo na. Ha? Gusto nyo ba o talagang talagang parang malabo nyo nang gawin kasi talagang alam na natin panalo na ang PDP at si mamamayagpag na ang pangalang mga Duterte at si BP Sara. Ulitin lang natin to hindi pa nare-refer officially sa plenaryo yung impeachment complaint. Tinanggap pa lang yan ng Secretary General ng Senado. Under our... Ano ito, Coco Jam? Ay, nako. Secretary General. Kaya pala nagkakabistuhan Lagot ka ngayon, Secretary General. Bakit pinatagal mo? Lagot ka kay Tambang ngayon. Ano ngayon masasabi mo rito? Pwede ba pala itong mawala? Pag ginusto nila, at hindi makialam to si Coco Jam, pwede pala itong hindi matuloy itong mga, yung hinain nila na mga bakulaw, yung mga taga-kamara. Tuloy natin. For rules, officially dapat basahin yung impeachment complaint. Noong nakadaang panahon, majority leader ang gumawa niyan. Pero nung tiningnan namin yung rules ng Amerika kung saan binasa yung rules ng Senado, ang nagbabasa nun ay prosecution. Yung House prosecutors ang nagbabasa nun sa plenaryo sa Senado, sa Amerika. At yun ang direksyon na nais namin tahakin kaugnay nito. Dahil hindi trabaho ng majority leader na gampanan ng papel ng House prosecutors na siyang magbabasa ng reklamo o impeachment complaint sa plenaryo. So sa June 2, sorry kuya, so sa June 2, ang magbabasa ng complaint sa plenary ay from House? Yun ang ipinapanukala namin at yun ang tila direksyong tinatahak na ngayon ng legal team upang sa gayon ay magawa ng formal ito. Dahil nga, kinopya natin yung rules natin sa Estados Unidos at yun ang kanilang practice. But do you agree that your role, your hat as Senator Judges, hindi siya kasama ng legislative function? Maliwanag yun, pero lahat ng impeachment na ginanap ng Senado natin mismo, hindi ng ibang bansa. Nagsimula ng in-session ang Senado, tumuloy kahit na nag-recess ang Senado. Hindi pa tayo nagsisimula ng in-session ng Senado. Yun ang inaalala ko kaugnay dyan sa mga panukalang umupo na lamang kami bilang impeachment court ngayon. Kapag may misstep o mali kami dyan, may dagdag rason na naman na idemanda ang Senado. Hindi ako takot sa demanda. Pero may dagdag rason na naman idemanda, umakyat, questionin, baka imbis na mapabilis, nung mga gusto mapabilis. Yun! Natumpak mo, kuya! Doon sa mga... doon sa mga gusto at nagmamadaling mapabilis, sinabi na nito baka tumagal pa. Ito na sinasabi natin. Kaya lagi kayong tututok sa mga magandang talakayan at reaksyon natin. Tuloy mo kaya. Baka imbis na mapabilis, nung mga gustong mapabilis, mas lalo pang tumagal ito. Whatever happens naman, may aakyat talaga doon. May magpapile talaga. Pero hindi sa dahilan yan. May umakyat na nga pero hindi sa dahilan yan. Hindi na nga ako sang-ayon sa dahilan ba't pa namin dadagdagan? Wala pa nga kaming ginagawa, inakyat na kami, kayo naman. Di lalo pa pag may ginawa kami na medyo opinion lang ng isa, dalawa o tatlo. Titiyakin namin na anumang gagawin namin ay sang-ayon sa batas sa aming pananaw at hindi simpleng teorya lang na pwede nating gawin ito.
lahat naman pwede kung sa pwede lang ang pag-uusapan. Pero dapat may sinasandalang mas solidong basihan sa batas. And you told Sen Coco that Hindi nga namin napag-usapan yan. well, I mean, the assumption that you have the backing of the majority. Sabi niyo daw sa kanya, tama yung assumption. Wala namang rason para isiping hindi. Dahil sa parte ng mayoriya, wala pa namang nagsasalita na tumututol at hindi sumasang-ayon kaugnay sa ginagawa ng Senado sa ngayon. Pero before that, sir, wala pa pong consultation with the other senators about the timeline. Ito yung konsultasyon. This is not written in stone. How many times do I have to say that? This is a proposal. Even the letter itself said it's a proposed calendar that the senators will approve when we convene. So kumbaga mag-iintay lang kayo, SP, kung meron mang senators na mag-raise ng concerns about the proposed timeline. Or kahit i-raise nila, okay lang, pagbobotohan naman yan at pagpapasahan pa rin pag nag-resume kami. Ulitin ko, kahit anong kapihan na gawin namin ngayon, hindi naman namin pwedeng i-carry yan. Kailangan pa rin formal na aprubahan yan pag nag-resume kami. Kung sinasabi ni Madjo na magpo-constitute ng subcommittee, hindi pwede mag-start without hindi nag-resume yung... Pwede naman, wala namang problema yun. Pwede niyang gawin yun, karapatan niyang gawin yun, may kapangyarihan siyang gawin yun. Ulitin ko, anumang pag-aaral kaugnay ng rules, dapat ginagawa na yan ngayon. Anumang hindi pagkakasundo tungkol sa rules, magandang mapagkasunduan na ngayon. Para pag nag-resume kami, ay mas smooth na, mas swabe na yung prosesong gagawin namin. Sir, yung pag-lead lang ng rules under kay Majority Leader Tolentino, wala kayong nakikitang problema since busy siya sa pangampanya? Ginagawa na nga namin sa ngayon eh. Ginagawa na ng legal team ng Senado sa ngayon. Ano mang gagawin ng Rules Committee, kausap ang sino mang resource person, it will just supplement whatever is being done already now. At sa dulo, pagsasama-samahin yun, tapos pagdating ng session, i-consolidate at ang magpe-present niyan ay Committee on Rules. So hindi nakakabagal na nangangampanya yung head ng rules? I don't think so because things are moving as we speak. Si Sen Coco. Yung nakausap niyo Silang dalawa kaya yung pag-usapin nyo. Si minority at majority na lang. Bisa dinadamay niyo pa. Sir, wala ba silang balak mag-usap na nga lang po silang dalawa nila? Sir, nung kausap niyo po si Sen Coco, did he already give you proposals sa mga gusto niyong amendments sa rules? No, pinag-usapan namin, ako nagpunta, nung nakita kami nakita sa Marikina. Nangampanya siya eh. So yun ang pinag-usapan namin, hindi namin napag-usapan. Ayan ha, kita nyo. Merong pag-uusap pa. Meron tayong nakikitang mga bagay-bagay na alam mo naman na napaka-imposible madaliin. Ha? Kaya hintayin nyo na lang yung July 30. At hihintayin rin namin na wala ka na sa pwesto. O ikaw Coco Jam. Para wala ka ng pagmamadali at wala ka na sa pwesto. Kahit kongresista, hindi ka na manalo. Kaya, lagi kayong manunood Isang like, isang share. All gusto tayo dyan. Share nyo yung video eto na Abang-abang lang tayo lagi sa mga daily upload natin. Bye-bye!